Amen. Magandang umaga sa bawat isa. Amen. So napakaganda ng ating pinag-aralan. It's about calling, no? And kung papaluwakin natin yung calling, maraming ibig sabihin yun. Yung tinawag sa paglilingkod, no? Kapag ikay tinawag sa paglilingkod, of course, tinatawag din naman dapat kabahagi dyan yung ating commitment na ito'y wala sa atin. Tama ba? Akala natin, nagpupunta tayo sa church, akala natin, that's it. Napakalalim ng ibig sabihin ng calling. No, sa ibang salita, ito yung tinatawag na kaleo, ibig sabihin, vocation, yung work mo, yung pagkatawag sa'yo. Napakabigat nun. Hindi ibig sabihin nasa church ka na. Ito yung calling ko, pumunta sa church, but not to serve. And then you are serving, but you're not committed. You're not on time. May calling din na sa pamagitan ng calling na to na tinatawag tayo upang manambahan, magpuri. But what we do not worship God. So part of our calling is to worship God. Ang isang pag-usapan natin ngayon na part or bahagi ng ating calling is yung prayer. And sad to say, many Christians nowadays, they do not pray. Akala nila talagang nananalangin na sila everyday. They go to bed, kakain sila, magpe-pray sila, akala nila yun na yun. Hindi, napakalawak at napakalalim. Kaya nga ang sabi ng Panginoon, today, sabi ng ganon, let's get back to prayer. No, isang panawagan ng ating Diyos. Kung sasamahan niyo sa Colossians chapter 4, verse 2, ito yung sinasabi ng Panginoon. Sabi niya sa NIV version, sabi niya rito, devote yourselves to prayer. Sabi niya, being watchful and thankful. Meron pa akong tinignan na isa, yung sa New Living Translation, yung NLT. Ang sabi niya, devote yourselves to prayer with an alert mind and a thankful heart. Sabi niya ganun. So tignan natin kung ano yung sinasabi niya patungkol dun sa panalangin. Sa English Standard Version, ESV, ang sabi niya, continue steadfastly. Ibig sabihin, hindi matitinag. Continue steadfastly. Hindi unmovable siya in prayer, being watchful in it with thanksgiving. So napakalalim ng mga sinasabi dito ng bawat iba't ibang salin. But if we will go to dito sa Colossians chapter 4 verse 2, sabi niya, magpatuloy kayo sa pananalangin at kayo'y magbantay ng may pasasalamat. Tayo po lahat ay mukat manalangin. Pinupuri ka namin, O Diyos, dinadakila sa umagang ito. Salamat, Lord God, because we believe today, bahagi ng pagkatawag mo sa amin, Panginoon Diyos, ay maging prayerful kami, Panginoon. Because this is one thing na nawawala sa bawat Kristiyano, sa bawat tao, sa bawat church, because we believe the importance, O God, of prayer in a believer's life. Kaya dalangin namin, Panginoong Diyos, na sa umaga ito, ipaunawa mo sa amin at kami maging prayerful, Lord God, sa aming buhay bilang mga mananampalataya, bilang mga Kristiyano na tinawag mo sa ganitong uri ng pananampalataya at ganitong uri ng gawain. Pinagkatiwalaan mo kami sa misteryong ito. That's why part of our commitment, part of our service, O God, is to pray for your church, to pray for your ministry, to pray sa bawat kapatiran namin, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos, sa iyo po ang papuri, pagluwalhati at pagsamba, at ang lahat na makikinig sa umagang ito sa salita ng Diyos ay magsabi ng malakas na, Amen, Amen, and Amen. Sige, palakpakan natin si Lord. Amen. Gusto ko lang magpatuloy sa Colossians chapter 4, verse 2 and verse 3 and 4. May sinasabi siya rito, si Apostol Pablo, sabi niya, let's go to verse 3. Yan ang sabi niya, at idalangin din ninyo kami na buksan ng Diyos para sa amin ang pinto para sa salita, upang aming maipahayag ang hiwaga ni Kristo na dahil din dito, ako'y nakagapos. Verse 4, anong sabi niya? Upang ito'y aking maipahayag, gaya ng aking nararapat na sabihin. So makikita natin, it's all about prayer. Para maganap ang isang bagay, yung tungkulin ni Apostol Pablo, para magkaroon ng kaayusan, para magkaroon ng paglago, para magkaroon ng bukas na pinto para sa salita ng Panginoon. Ang pinakasinasabi rito ni Apostol Pablo sa mga Kolose is that they should pray. They must pray. And sa atin, ito yung nawawala. Kung kumusta yung prayer life nyo, maaring down. No, parang ano lang yan, parang pananalapi. Kung tatanungin ko yan, kumusta yung pananalapi nyo, kumusta yung financial
status, no, ng inyong buhay, sasabihin nyo, Pastor, down kami financially. So kasabayan ng pagiging down natin financially is down tayo sa ating sa ating pananalangin. No, tatanungin ko yung bawat isa rito. How often do you pray? Gaano kayo kadalas manalangin? Kapag kayo ba'y may pangangailangan? Kapag kayo ba'y may karamdaman? Kapag wala na ba kayong kayang gawin? Nasa dead end kayo ng iyong buhay. Doon kayo nanalangin. Or maybe, kahit na nandoon kayo sa kalalagayan na pinakamababa ng iyong buhay, you do not pray. You do your own way. Isang bagay na nakakalimutan natin, kaya nga, kung tinawag tayo, kasi hindi lang naman ako tinawag. Siguro tinawag lang ako sa ganitong bahagi. Pero itong bahagi nito ay napakabigat gawin kung wala ang suporta nyo. Kasi nakikita ko ngayon na kaya nahihirapan ng isang leader dahil walang suporta ng panalangin, walang intercession. Ibig sabihin, wala siyang gabay ng panalangin. Tandaan naman natin ang sinabi ng Panginoon, masaya ka, kailangang manalangin ka. Malakas ka, kailangang manalangin ka. May problema ka, kailangang manalangin ka. Nalulungkot ka, manalangin ka. Merong karamdaman, manalangin ka. In everything that we do, in every circumstances that we have, in everything that we experience in our life, whether it is good or bad, no? Yung stability, meron. Contentment, naroon. We need to pray. Ngayon, sasabihin natin, Pastor, nagpe-pray naman kami. Nananalangin kami. What kind of prayer do you have or do you pray? Paano ka nanalangin? How do you pray? Kaya nga pag-aaralan natin ngayon, ang sabi ng Panginoon, napakasimple lang. Pray again. Pwede ba na sabihin, pray again? Yun. So napakaganda no? Na tayo'y muling manalangin. Yung una kanina sinabi ko is that let us get back to prayer. Tayo'y bumalik sa panalangin. Pero ang pag-uusapan natin ngayon is pray again because I believe you pray. Tama? Sino dito yung nananalangin? Sino dito yung nananalangin para sa gawain ng Diyos? Yung totoo lang po, pinapanalangin nyo ba yung IJCC? Pinapanalangin nyo ba yung katabi nyo? Siyempre, most of the time, pinapanalangin natin yung sarili natin, yung pamilya natin. Tama? Ito yung profile ng ating panalangin. Kung titingnan natin, very systematic siya, yung ating panalangin. Huwag tayong matakot na umalis tayo doon sa nakaugalian nating panalangin. Because ang sabi ng Panginoon, alam naman niya kung ano yung pangangailangan nyo. Sino dito yung talaga sa panalangin niya, nakakalimutan niya yung sarili niya ipanalangin? Sino yung gano'n na meron kang ginawang panalangin, ikay nag-pray, and hindi mo binanggit ang pangangailangan mo, ang pangangailangan ng family mo. Sa halip binanggit mo yung pangangailangan ng kapatiran mo, yung paglakas o paglago ng gawain ng Panginoon. At sana naman, kung naipag-pray mo ang sarili mo, somehow, sana naipag-pray mo yung sarili mo, Lord, maging committed naman ako sa gawain mo. Lord, maging supportive naman ako sa gawain mo, sa mga leaders, sa church. Kaya ang sabi ng Panginoon, we need to pray again. Because merong nais na marinig ang Diyos mula sa kanyang mga anak na isang panalangin. Hindi yung panalangin personal. Kasi nga sabi ng Panginoon, alam na niya lahat yan eh. Well, in fact, kung susuriin natin ang ating buhay panalangin, whenever we go to the throne of God, we always pray for ourselves, for our need. Tingnan mo, pag una ka ng lang, Panginoon, pagpalain mo kami. Panginoon, pahingi ng ganito. That is the way we pray. I do believe, kahit hindi ko kayo kasamang nananalangin. No, kaya nga sabi na Panginoon, pray again. Because maybe, ayaw marinig ng Panginoon yung personal na panalangin mo. And if we will read the Bible, the life of those men of God, si Daniel, nanalangin yan, si Shadrach, Meshach, nanalangin yan, si David, nanalangin yan, no? Lahat ng mga tao na pinili o tinawag ng Panginoon, they did not usually pray for themselves, but rather they pray for others. They pray, kung ipapanalangin man nila yung kanilang sarili, they prayed na kung paano nila alagaan ang sambayanan ng Diyos. Na Lord, give me strength so that I can manage your people. I can govern your people. Yun ang panalangin niya. Hindi yung personal needs niya.
Tama ba, church? Nandiyan ka pa ba? Kaya nga si Haring Solomon, di ba? He asked for wisdom. At ang magbe-benefit ng wisdom, yung bayan ng Diyos. Hindi naman talaga si Solomon eh. That's why ang sabi ng Panginoon, kasi hindi ka naghingi ng para sa'yo, ako ang bahala sa'yo. Tandaan natin yun. Nakuha niyo po ba, church? So, isang bagay na napakahalaga na dapat ginagawa ng isang tao, no, ng isang mananampalataya ay manalangin. Subalit panalangin din ang madalas na nakakaligtaan o nakakalimutan ng maraming Kristiyano. Let us assess ourselves today. Let us examine ourselves today, our life today, our prayer life. No? Our faith. Examine natin because bahagi ng pananampalataya ang pananalangin. Kaya sinasabi ko sa inyo ito, it is because napakalapit na po ng pagdating ng ating Panginoon at ang sabi ng Panginoon, pray because the Lord is near. Ito yung sinasabi niya. Pero dahil sa papalapit na pagdating ng ating Panginoon, iba yung preparation natin na ginagawa. Hindi ko lang alam kung if you're aware na malapit na dumating ang Panginoon, sino nagsasabing malapit na dumating ang Panginoon? Naniniwala ka ba doon? O until now, hindi ka pa rin naniniwala na talagang darating at malapit na dumating ang ating Panginoon. That's the problem. May problema sa iyong pananampalataya. Kapag sinasabi mo or nagiging complacent ka ngayon, masyado kang at ease sa iyong buhay, sa iyong kalalagayan, na para bang sa isip mo, hindi pa darating si Lord, matagal pa. Kaya nga hindi ka na nalalangin, hindi ka nagre-ready, hindi ka nagpe-prepare. Nakuha niyo ba, church? There is something wrong in your spiritual life, in your faith, kapag sinasabi mo na hindi pa darating si Lord, matagal pa. Kaya ako ay magliliwaloy muna, ako'y magpapasasa muna sa buhay dito sa mundo. I will not serve God muna. I'll just let God to wait for me. Tandaan natin, no, hanggang ngayon, hinihintay tayo ng Panginoon. Pero may hangganan po ang ating Panginoon. When the time comes na talagang dating na si Jesus, whether you are ready or not, iiwan ka niya o kaya naman ay isasama ka niya because whether we are ready or not, darating at darating siya. Amen po ba yan? Do you believe on that? Nandiyan ka pa ba? Okay. So pag-uusapan natin to because nararamdaman ko na ito yung nangyayari sa buhay ng mga Kristiyano today. Nagiging prayerless sila kasabay ng pagiging cashless. Sino yung cashless dito? Di ba malapit na dumating yung cashless dito sa Pilipinas? The more na papalapit ang pagdating ng cashless, dapat the more tayo nagpe-pray. Naku niyo po ba? Kasi kapag wala ka ng cash, paano mo babayaran yung mga bayarin mo? Tama po ba? Tama ba? Kaya nga tayo, kapag tayo ay wala ng, nandoon na tayo sa sitwasyon ng cashless, dapat nandoon na yung tayo ay magiging prayable within 1 month, prayable within 1 year. Diba? May mga binili kayong mga bagay. Nag-swipe kayo sa credit card, bumili kayo ng kotse. Diba? Prayable yon. Hindi siya payable within 3 years, payable within 5 years. Dapat prayable within the period of time na pinili mo. Tama po ba? So the more na magkakaroon ng cashless society, tayo dapat ay magiging prayerful. Sabi mo, prayerful. Iyon. So why pray? Bakit nga ba kailangan pa talaga mag-pray? Bakit pananalangin? So 3 bagay lamang ng ating pag-aaralan. Gusto ko kasi laging 3 lang yan para mas mabilis tayo. Because in the first place, we need to pray because prayer is a divine communication between God and His people. It is divine communication. Sabi mo, divine communication. Ibig sabihin ng divine sa Tagalog, no? Banal. Imagine that, church. Ang sabi ng Panginoon, be holy for I am holy. That's why yung sabi ng Panginoon, pray again. Kasi hindi nagiging banal the way we pray. Nandiyan ka pa ba, church? Kasi nga, ang panalangin ay isang banal na pakikipag-ugnayan sa ating Diyos, pakikipag-usap sa ating Diyos. Ito yung naging banal. It is not because of us, but because of God. Tama po ba? Paano ba nagiging banal kapag tayo'y nananalangin? Ang sabi rito, meron tayong pag-uusapan na ilang bagay lang under that divine communication. Sabi niya, nagiging divine
ang prayer dahil nagkakaroon ng divine atmosphere. Nakuha niyo po ba? Kapag tayo po'y nananalangin, nagkakaroon ng divine atmosphere. Yung parang yung simoy niya, yung ambience, something like that. Yung kapaligiran, nagiging banal. Imagine the church. That's why we need to pray. Let's go back to prayer. Kasi somehow ito yung nagiging way para makaranas tayo ng kabanalan. Kaya palang sabi ng Panginoon, be holy for I am holy. Kailan ba nagiging holy ang isang bagay? Hindi ba kapag naroon ang presensya ng Diyos? Tama ba? And if you are not in the presence of God, imagine this, nagwo-worship tayo kanina, nakaganyan ka lang, wala ka sa divine atmosphere. Walang divine atmosphere yan. Bagaman yung mga kasama mo nagwo-worship, nasa kanila yung divine atmosphere, pero ikaw, nakaganyan ka lang, that's why, hindi mo nararanasan ng Panginoon sa buhay mo. Ganun din, sa ating pananalangin. You pray, but you are not praying in the Spirit. Kaya nga wala yung presence ni Lord eh. Kaya mapapansin nyo, lahat ng ibang nanalangin, basta nanalangin lang sila. Natapos lang yung kanilang panalangin. Tandaan natin, whenever we pray, nagkakaroon ng divine atmosphere because the presence of God is there. Yung tinatawag na Shekinah glory of God. Remember, nung nasa wilderness yung mga Israelites, anong nangyari doon? Di ba sinasama sila, nilulukuban sila ng apoy ng Panginoon? Even yung clouds, yung Shekinah glory of God naroroon. That is the presence of God. Nakuha nyo ba, church? Nandiyan ka pa ba? Kaya nga, ito yung nangyari kay Paul and sa buhay ni Silas. No, sa Acts chapter 16, they are praying and then suddenly, yung kabuuan ng bilangguan, nagkaroon ng shaking, medyo lumindol, and then nabukas yung mga pinto, hanggang sa kaloob-looban kung saan sila nakakulong, binuksan ng Lord lahat yon. Because ang situation ni Paul and ni Silas noong mga panahon na yon, sila'y nakakulong doon sa pinaka loob-looban ng kulungan. Kumbaga, marami pang mga pintuan bago ka makarating talaga doon sa pinakalabas. Because of their prayer. Kasi hindi ma-contain ng buhay o ng puso ni Paul, nila Silas, no, yung kapangyarihan ng Diyos, yung presensya ng Diyos. That's why ang ginawa o ang naganap doon sa panahon na yon, even yung mga bintana, yung mga chain na nakatali sa paa ni Paul at ni Silas, nagkalagan. So, ibig sabihin, affected. Yung kung ano man yung nasa paligid. Naku niyo po ba, church? That's why whenever we pray, tandaan natin, napakalaki ng impact niyan. Why don't you try? Pray for your family. Napakalaki ng impact niyan. Naku niyo po ba? Manalangin ka sa iyong tahanan, napakalaki ng impact sa tahanan niyo yan. But the problem is that we do not pray. We pray maybe, sa pananaw natin, nagpe-pray tayo, pero hindi ganun kabanal or ka-intense, no? Yung ating pananalangin. So remember that, no? Nagkakaroon ng tinatawag na divine atmosphere. Pangalawa, nagkakaroon ng tinatawag na divine revelations. Imagine that. Nagkakaroon daw ng divine revelations. Kapag tayo po'y nananalangin. That's why ang sabi ng Panginoon, manalangin ka muli. Bakit? Kasi ang gusto ng Panginoon, maihayag yung kapahayagan ng Diyos Naku niyo po ba, church? Ito yung napakaganda, no, na maihayag yung kapahayagan na nais ng Panginoon. Jeremiah 33:3. Ano sabi ng Panginoon? Jeremiah 33:3, call to me and I will answer you, and sabi niya, will tell you great and hidden things that you have not known. So, pwede ba natin, tingnan natin sa Jeremiah 33:3, anong sabi niya? Tumawag ka sa akin, ibig sabihin manalangin, at ako'y sasagot sa iyo. Tingnan niyo ang Panginoon sabi niya, sasagutin niya. Hindi katulad natin, nakikita natin nagko-call, bayaan mo lang siya. Di ba ganun yung ginagawa natin? Lalo pag ayaw mo yung kausap mo, alam mo, mangungutang lang yan, bayaan mo siya. Di ba? So sabi niya, at magsasabi sa iyo ng mga dakila
at makapangyarihang bagay na hindi mo nalalaman. Kaya marami mga tao, they're still searching for something in their life. Para bang may kulang sa aking buhay. Gusto kong malaman, ano ba yung plano ng Panginoon? Bakit ako nagkakaganito? Ba't ganito yung nangyayari sa family namin, sa trabaho ko, sa buhay ko? Church, sino ba yung nakakaroon ng mystery of life? Si Lord. Sabi niya, kausapin mo siya. Hindi yung magtatanong ka kung kani-kanino, Pastor, may napanaginipan ako. Pastor, bakit ganon? Bago ka magtanong kay Pastor, tanongin mo muna ang Diyos. Tama po ba yan? Kasi sometimes nagtatanong din naman ako eh. Baka yung tinanong mo sa akin, Pastor, nanaginip ako, tatanungin kita, bakit ka nanaginip? Sa panaginip, kung titingnan natin, bakit daw nananaginip ang tao? You want to know? Prinits to ni Kuya. Bahagi ito ng talata na binasa niya. Bakit nananaginip ang tao sa Ecclesiastes chapter 5? Ang sabi niya doon, dahil masyado kang maraming iniisip. Marami kang alalahanin sa buhay. Kaya nananaginip ka. Marami kang iniisip na hindi naman dapat isipin. Kaya ka nananaginip. Na po. So nagkakaroon ng divine revelations. Nakita niyo ba yan? So magkakaroon ka ng mga banal na kapahayagan because you pray. Ibig sabihin talagang you will understand the meaning of life. You will understand why it is happening to you, to your life, to your family. Tanungin mo si Lord, manalangin ka. Pray again. Sabi niya ganun, manalangin ka muli. Balik tayo sa panalangin. Okay? So, pangatlo, divine relationship. Imagine that, no? Nagkakaroon daw ng banal na relasyon o ugnayan kapag tayo po ay nananalangin. Nagkakaroon kasi ng tinatawag na spiritual adaptation ang bawat Kristiyano, bawat sumampalataya kay Jesus. Nakanyo po ba? Ibig sabihin, very spiritual yung pagkakaampon. Inampon tayo eh. Alam mo ba yun, inampon ka ng Diyos? No, napakaganda na malaman natin. Pero, ang pagiging ampon natin ay inari niya tayong tunay na anak sapagkat ibinigay niya ang karapatan sa atin upang tayo tumawag ng Ama. Yung Aba na tinatawag, Father. Sa Romans chapter 8:15, basahin nga natin, Romans 8:15. Punta po tayo doon. Anong sabi ng Romans 8:15? Sabi niya, sapagkat hindi kayo tumanggap ng espiritu ng pagkaalipin upang muling matakot. Sabi gano'n, no? Kundi tumanggap kayo ng espiritu ng pagkukupkup na dahil dito ay tumatawag tayo Aba. O, ibig sabihin, Ama or Father. Nakuha niyo ba yun, church? Ibig sabihin, dahil tayo'y kinupkup na, tayo'y inampun na, inari niyang mga anak, dapat ang anak ay may ugnayan sa Ama. Tama ba yan? Kung sinasabi mo na ikay anak ng Diyos, kailangan na nanalangin ka. Meron bang, sa bagay meron siguro, no? Na yung nanay o yung magulang, hindi niya kinakausap yung anak niya. Meron naman ganun no? Hindi nakikipag-usap yung anak sa ama. Pagkatapos pakainin ng ama o ng magulang ang kanyang anak, pinag-aral, dinisiplina, binihisan, ayaw pang makipag-usap ng anak sa kanyang magulang. Anong tawag sa mga ganong anak? Anong tawag sa mga ganong anak? Walang kwentang anak. Suwail na anak. Tama po ba? So meaning to say, hindi tayo nakikipag-usap sa Diyos, you do not pray, na para bang kapag lalapit ka lang sa Diyos, Lord, may problema ako. Parang anak lang yan. May project. Meron akong project. Pero after that, hindi ka nila papansinin. Mas gusto nilang pansinin yung kanilang mga barkada. Mas gusto nilang kausap yung mga barkada nila. Kaya asar na asar ako sa mga bata na gano'n eh. Yung mga suwail. Para bang sasabihin mo, parang nagkamali yata ako ng pagpapalaki sa anak ko na to. Para bang hindi ko naman kasi pinili ang magiging anak ko eh. Same thing naman yung mga anak, di naman nila pinili na ako yung maging tatay nila o tayo yung maging magulang nila. Tama po ba yun? Pero yun ang pinagkaloob ng Panginoon eh. Pero ito sasabihin ko sa mga anak, balang araw darating din kayo sa sitwasyon namin. At kung ano yung ginawa niyo sa magulang niyo, higit pa doon ang dadanasin niyo. Tandaan niyo po yan. No, babalaan ko lang kayo.
Babalaan ko lang kayo kasi ganun ang ating Panginoon. What you sow is what you reap. It is more than doon sa iyong tinanim ang aanihin mo. Bakit? Ang tao kapag nagtanim ng isang buto, pag nagbunga ang tinanim niya, ilan? Maaring magbunga ng 100 yan. At habang nakatanim yun doon, hindi mo pinuputol, namumunga. So, isa lang ang tinanim mo, marami kang aanin. Ibig sabihin, ang pagsuway na ginawa mo sa magulang mo, ang paglaban na ginawa mo sa magulang mo, higit pa doon ang gagawin mo. So kung gusto mo maging miserable ang buhay mo, bata, anak, sa pagdating ng panahon, pahirapan mo yung magulang mo. Okay? Yun siguro yung tuturo natin. Ano? Ganun yung tuturo natin? Tama ba yun? Mali? Mali. So sa mga kabataan, manalangin ka muli. Sa mga magulang, manalangin din naman tayo muli. Kasi baka yung ginagawa ng mga anak natin ngayon, dahil tayo rin yung dahilan. Ganito rin tayo ng mga bata tayo. Baka sabihin, yan na ka. Tuturo mo yung panganak ko, narinig mo yung sinabi ni pastor. Baka kasalanan mo rin. Nung ikaw ay kapanahunan mo bata, wala ka pang family, same yung ginagawa mo sa magulang mo. Hanggang ngayon, you are reaping what you're sowing, what you sow. And then yung anak mo, parang sinasabi mong anak, ito ang itanim mo. Para ito rin ang mangyari sa buhay mo. Nandiyan ka pa ba? Kung tayo, mga magulang, pinapangunahan natin yung pananalangin sa Diyos. Idinudulog ang ating sambahayan sa Diyos. No? Nagkakaroon ng tinatawag na divine relationship. Kasi kailangan ganun tayo eh. If you're holy, then you should pray. Manalangin ka. Kaya lang yung prayer, pinakatatamaran, ibig sabihin, ayaw talaga natin kausap si Lord. Ewan ko bakit. Bakit ayaw mo kausap si Lord? Kasi boring. Baka sasabihin mo, Lord, i-chat mo na lang. I-chat mo na lang, Lord, yung sasabihin mo. O kaya, baka sinachat mo na lang yung sinasabi mo. Di ba marami nagpe-pray sa Facebook? Tatype nila sa wall sa Facebook. Oh. Nag-pray sila, Amen. Huwag mong asahan sasagot si Lord sa Facebook. Kasi hindi yung pamamaraan ng yung Facebook natin, no? Yung ginagamit natin mga sa social media, that is not the Facebook of God. Iba yung Facebook niya. And the Facebook of God, if you want to know the Facebook of God, you must face the book. Nakuha niyo po ba? Face the book. Ito yun. Harapin mo ang Diyos. Nandirito kagad yung mga sagot niya sa iyo. Tama? Galatians chapter 4, verse 6, punta tayo. Ito po yung sinasabi niya. Just want to prove to you na meron talaga tayong ugnayan sa ating Panginoon. Ang sabi niya sa Galatians, basahin natin 1, 2, 3. Amen. Alam naman natin na we do not know how to pray. Tama po ba? We do not know how to pray. Yun nga, pastor eh. Alam ko yung verse na yan, pastor. Sa Romans chapter 8. Kaya hindi ako nagpe-pray eh. Kasi I don't know how to pray. Meron bang Kristiyanong di marunong manalangin? Kung sinasabi natin Kristiyano ka, kailangan marunong ka manalangin. Tama ba yan, church? So, sino dito yung marunong manalangin? Okay. Narinig mo ba yun, Brother Roman? Sino yung marunong manalangin? Ba, nabawasan. Tama? Kasi pag inaya ka manalangin, sister ko mag-pray. Ayoko. Parang sinasabi mong, wala akong relasyon kay Kristo. Hindi ko kilala si Kristo. And by doing that, sa hindi mo panalangin, ayaw mong, you did not respond. Doon sa panawagan na, sister, brother, ikaw mag-pray. Ayaw mo. So parang sinasabi mo, hindi ko makilala si Kristo, di nga niya ako anak eh. Bakit ko kakausapin ang hindi ko tatay? Are you there? Diyan ka pa ba? Di ba? Kaya pa dapat pag inassign ka mag-pray, dapat gusto mo. Hindi yung gusto mong umayaw. Pag na-assign ka magpe-pray, hindi ka darating. Pinipili mo lang yung gusto mong ministry sa church o gawin sa church. Okay? So, punta tayo ng Mark 14:36. Pakikita natin, when Jesus prayed sa Garden of Eden, or Gethsemane, pakikita natin doon, sa Mark 14.
Tingnan natin, 36. Mark 14:36. Anong sabi diyan? Okay. Ano sabi? Basahin natin. 1, 2, 3, read. So makita natin, no, kung paano yung relationship diyan. Yung authority, yung rights, not a privilege, but a rights. Makikita natin kung paano talagang ka-direct ang ating Panginoong Yesus nung siya'y umaapela sa ating Diyos. Makikita natin. No? So, tandaan natin, whenever we pray, no, this is the moment na kung saan ma-pour out natin kung ano yung talagang gusto nating sabihin. Kasi pwede yung anak, kaya niyang sabihin sa magulang niya lahat ng, let's say, mga pangangailangan niya sa school. No? Lahat yon. Dapat kaya niyang sabihin yung mga petitions niya in life. Naku niyo po ba? Yung mga request niya in life. Yan lang naman magre-request ka sa ibang magulang. Pwede ka ba magluto ng kare-kare mamaya? Gaganinin mo ba yung kapitbahay mo? Di mo naman siya magulang. Pero sa magulang mo, di ba? Ma, pwede bang magkare-kare tayo mamaya? O, di ba? Tapos magre-request din naman yung nanay mo. Pwede bang yung ano na lang, yung bagoong na lang? Tsaka gulay. Okay? So, gano'n, dahil mahal nga yung mga bilihin, no? So, pang-apat, nagkakaroon ng divine fellowship. Sabi mo, divine fellowship. Napakaganda nun, no? So, kapag ang Kristiyano yung nananalangin, so nagiging banal yung pagtitipon. Naku niyo po ba? Because naroroon yung banal na Diyos. That's why if you want to experience holiness or holy in your life, you must pray again. Kasi hindi naman siguro pwedeng napakadalang ng mga Kristiyanong nagwo-worship siyang mag-isa lang. Napakadalang lang nun. Siguro kung nasa bahay ka at ikaw lang mag-isa, nagpapatugtog ka sa YouTube, and then you can worship. Pwede. Pero napakadalang lang nun ng mga taong ganun. O ng mga Kristiyanong ganun. That's why ang pinaka-basic na magagawa natin para maranasan natin ang kabanalan ng Diyos is to pray. So habang tayo nanalangin, nakikipagniig tayo, nakikipag-communicate tayo, and that is fellowship. Tama ba? Ang sabi ng Bible, 2 or 3 gathered in my name, 2, 3 nagkatipon sa aking pangalan, ako'y naroroon sa kanilang kalagitnaan. Tama po ba? Tama? So yung fellowship, nagiging banal. Kasi naroroon si Lord. May nagtanong sa atin noon, nagsabi ng ating kapatid, Pastor, paano kung isa ka lang? Kung isa ka lang, wala kang kasama. Ang sabi ng Bible, 2, 3 na nagkatipon, naroon sa kanilang kalagitnaan. Sabi niya, paano kung isa ka lang? Hindi ka naman mag-iisa Kasi si Lord kasama mo na Tama ba yan? So still, naroon pa rin yung holiness. Nakuha po ba natin? Para mas maramdaman mo si Lord, para hindi mo ma-feel na nag-iisa ka, you pray. Most of the time, mga tao na they feel that they're alone in their life. Nag-iisa sila. Bakit? Because they do not pray. May mga Kristiyano nakakaranas pa rin ng parang siya lang mag-isa sa buhay niya. Kasi nga hindi na nanalangin. Di ba? Imagine mo kung nasa isang bahay tayo. Hindi tayo nag-uusap-usap. Di ba? Madalas mangyari sa atin yan. Hindi kayo magkakausap sa loob ng bahay. Di ba? Parang nag-iisa ka lang rin. Ang tahimik. Tama? Nandiyan ka ba? Pero kung ikay nakikipag-usap sa ating Panginoon, you will not feel that you're alone. Amen po ba yung church? Nandiyan ka ba? Kaya ang sabi, let's get back to prayer. Pray again. So, ang tanong natin kanina, why pray? Di ba? Kasi nga ito'y isang banal na komunikasyon or divine communication between God and His people. Pangalawa, prayer is a command from God. Naku niyo po ba? Prayer is a command from God. Itong sinabi ng Panginoon. Sa Jeremiah kanina, sabi niya, pray. Yun ang sinabi niya, manalangin tayo So, ibig sabihin, nagbigay ng isang napaka-detalyado, no? Na
na panawagan o utos ang ating Diyos that kinakailangan po tayong manalangin. Imagine na, si Lord na yan. Si Lord na yan, Diyos na yan, na lumikha, nagbigay ng ating buhay, and yet we do not listen. We do not listen to the command of God. Imagine kung gaano katigas ang ulo ng Kristiyano. Nandiyan ka ba ba? Imagine natin, na para bang kahit naririnig natin ang mensahe na to, naririnig lang natin pero wala tayong planong gawin. Di ba? Nakanyo po ba? Kaya nga, magagalit ka eh. Magtatanong ka, Lord, bakit hindi mo ko bine-bless? Wala ka namang time sa Kanya eh. Bakit? Walang time si Lord sa'yo kasi wala kang ang time kay Lord. You do not pray. Wala kang nauunawaan, wala kang naririnig na plano, layunin ng Diyos sa'yo. Bakit? You do not pray. Kaya nga sabi na panon, pray. Because this is the moment nga, no, na kung saan talagang may voice out natin ang mga naisin natin sa ating buhay. And prayer, tandaan natin, it is not an option. Magpe-pray ba ako o hindi? It is a command from God. We need to. We need to. Nung ika'y tumanggap sa ating Panginoong Yesus, bahagi ng pagtanggap natin sa Kanya is to communicate to Him, to pray. No? Alam niyo po ba ng prayer, ito yung lagi kong ina-explain sa ating ibang mga kapatid na nakakausap ko. And I do believe, nasabi ko na rin to, ang panalangin siya yung pinaka backbone of the church. Imagine wala kang backbone. Sino may backbone dito? Okay. Yung backbone, ito yung nagtatayo sa atin eh. Yung skeletal natin, tama ba? Siya yung backbone, talagang itatayo ka niya. So kapag wala kang backbone, imagine mo yung walang backbone na tao. Ano mangyayari? Ganun siya, di ba? Tama? Oh, ganun ang nangyayari sa iyong buhay, sa iyong spiritual life, sa mga Kristiyano na hindi nananalangin. They are feeling down or they are really down. Kaya nga na down ka eh. Kahit na nag-a-attend ka ng church, take note, kahit saan kayo pumuntang church, kahit malalaki pang church, kung attender ka lang, nag-a-attend ka lang, dahil masaya ka lang sa company, sa grupo, because you're just enjoying it, because you have a ministry, kasi kilala ka na doon, matagal ka na doon, if that is your mindset, no? Walang mangyayari sa'yo. Down ka pa rin. Down ka pa rin. Kasi isang bahagi ng iyong spiritual life is down. Na napakahalaga na siyang nagtatayo dapat sa'yo. Nagpapatatag sa'yo. Yun ang kinakaligtaan natin, yung prayer. Imagine that. A person without a backbone. Ganon siya. Nakuha ba natin? Kaya imagine, tagal-tagal mo na sa church, ganyan pa rin yung buhay. Bakit? Alam na, ito yung manifestation ng ating buhay Kristiyano. We do not pray. At hindi yan ang nais ng Panginoon sa buhay mo. Kaya nga maraming Kristiyano, they believe that they will be saved, they will be raptured. They will be raptured. And then suddenly, darating yung time, hindi ka pala nakasama. Bakit? Kasi fake ka na Kristiyano. Kristiyanong fake. Alam niyo, dito sa church, hindi tayo dapat magkaroon lamang ng preaching na talagang sasabihin na, ay, mabait si Lord, yung grace ni Lord. Ayaw nating mag-preach dito ng sugar-coated para tanggapin nyo lang. Hindi ganon. Kasi pananagutan ko yon. Ang preaching, bahagi ng preaching, ay yung sabihin din naman yung mga dapat nating gawin para sa ikabubuti ng ating spiritual life. Kung mali, sabihin natin. No? Kung hanap tayo ng ibang church o dadaluhan na church para makarinig ka lang na makapagkikiliti sa tenga mo, kung yun ang naisin mo, go. Pero isang bagay sasabihin ko, mapapahamak ka. Because all throughout of your life, siguro noon, sasabihin mo, kasi sabi ni pastor hindi naman sinabi na pastor na dapat pala ako manalangin, na dapat pala ako mag-commit, na dapat pala ako mag-serve. Because yung isang tao na napako sa krus, dun sa right side ni Lord Jesus, naligtas. Church, that is a different story.
Case-to-case basis lang. Kaya siya naligtas because no time to serve God. No time to attend discipleship. Sa discipleship, bahagi doon yung pagtuturo, pananalangin. O siguro, baka kami pa may kasalanan, o ako ang may kasalanan, kasi hindi ko na ituro sa inyo yung pananalangin. Kasi hindi ka nag-a-attend ng discipleship. At wala kang balak mag-attend ng discipleship. I do believe. Walang balak mag-attend ng discipleship ang marami dito. Okay? Yun ang katotohanan. And ito isang bagay na nagpapahirap sa akin paglilingkod. Di ba? Napakahirap maging magulang pag yung anak mo sumasalungat sa'yo. Tama ba? Tama ba magulang? Di ba? Ganun lang naman yun eh. So, mahirap talaga. Kaya nga, again, sasabihin ko po sa inyo, it is a command from God for us to pray. Ephesians 6:18, sabi niya, pray in the Spirit at all times, at any cost, at any situation. 1 Thessalonians, or Ephesians 6:18. Then, 1 Thessalonians chapter 5:17, sabi niya, palagi kayong manalangin. 2 Chronicles 7:14, anong sabi doon? If my people who are called by my name will humble themselves, pray, and turn from their wicked ways, I will hear from heaven, and I will heal their land. Sinabi sa Bible yon. So from Old Testament up to New Testament, meron ng command, meron ng pag-uutos to pray, 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 pray. Ibig sabihin, from the very start hanggang sa katapusan, we must pray. We should pray. No, kaya may tinatag na prayer life. Pero hindi lang dapat prayer life. Prayer is life. Dapat ganun tayo. Naku niyo po ba? Bilang mga Kristiyano, tunay na Kristiyano, hindi fake na Christian, dapat yung mga tunay na Kristiyano, no, ay nananalangin. Nandiyan ka pa ba? Ang sabi ng Matthew 6:9, ito yung isang bagay na talagang binigyan ng Panginoon ng diin, you know? Matthew chapter 6 of verse 9, ang sabi niya, manalangin nga kayo ng ganito, Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Ito yung pattern lang yan, no? Pattern. Lagi ko sinasabi, this is not the real prayer. Hindi ito yung panalangin talaga natin, pattern lang yan. So bahagi nga dyan, kung titingnan natin, sabi ko sa inyo kanina, merong divine relationship. Ang sabi dyan, Ama naming nasa langit. Ibig sabihin, establish mo yung relationship nyo. As if you are praying to your Father. Talagang yun ang relationship nyo. Ama kita, and I have these rights para sabihin sa iyo kung ano man ang hinihingi ko. Kailangan ganun yung maging mindset natin. Nakuha pa? Nakuha ba, church? So naroon yung kautusan na tayo po ay manalangin. It is a command. In every season, sabi nga, anumang pagkakataon, anumang sitwasyon, dapat tayo nanalangin. Hindi ka lang manalangin kapag may pangangailangan ka, kapag broken-hearted ka, kapag nalulungkot ka, kapag may karamdaman ka, kapag may pangangailangan ka pinansyal, doon ka lang mananalangin. Hindi ganun ang panalangin. Hindi seasonal ang panalangin. Walang sinabi sa Bible na seasonal lang ang pananalangin. In fact, mas magkakaroon pa nga ng mas matinding panalangin, yung intensity ng panalangin natin, mag-iiba kapag depende pa doon sa sitwasyon mo. Pero kagandahan, talagang nandoon yung continuous prayer. Kaya nga iba't ibang translation yung binasa ko sa inyo kanina. Kasi tinitignan ko, baka may pagkakaiba. So, ang isang bagay na nagustuhan ko sa English Standard Version, ESV, ang sabi niya, continue steadfastly. Ayan. Ibig sabihin, steadfast, hindi natitinag, hindi naapektuhan ng bagyo, na baka pag nagpe-pray ka, kumulog lang, ay, kabayo. May mga ganun eh. O kaya nagpe-pray ka, meron nag-ano sa katabi mo, shh. Dapat hindi ganon. Hindi naapektuhan dapat ang iyong pakikipag-usap sa Diyos. Nakuha po ba? Nandiyan ka pa ba, church? Napakaganda na sinasabi ng Panginoon. Continue steadfastly in prayer, being watchful in it with thanksgiving. So makikita natin doon, no? It is a command of God na kapag tayo nanalangin ay sumusunod tayo sa kautusan ng Diyos. Because one way
na bakit sinabi ng Panginoon tayo manalangin sa Kanya? Gusto niya kasi, bahagi ng commandments na yon is tayo magpasalamat sa Kanya. Ako niyo po ba, church? Kaya mababasa natin doon, devote yourself, italaga mo daw yung sarili mo. Ikandado mo na doon, ipirmi mo na doon ang sarili mo sa pananalangin. Na para bang, basta't ako mananalangin. Hindi kayo manalangin, basta't ako mananalangin. Buhay ko na to, eto na yon, hindi mo na to maalis sa akin. Parang cellphone lang yan, na hindi na malalayo sa'yo. Tama po ba? Ganun ba yung cellphone mo, hindi nalalayo sa'yo? Di ba ganun tayo? Nasa banyo ka, di ba kasama mo? Sa pagtulog mo, di ba nasa'yo? Kailangan naabot kamay mo lang yung cellphone mo, tama po ba? Nakita mo ba, nagmumotor ka, nandoon yung cellphone mo? Ba? Andiyan ka ba? Hindi, pastor, sa trabaho namin, bawal ang cellphone. Yes, totoo yun. Pero yung cellphone mo, kahit wala sa hawak mo, sa mga oras ng trabaho, naririto siya. Baka may nag-message. Paminsan-minsan, nagiging praning pa nga tayo, di ba? Tutut! Akin yun eh. Katunog lang nung ringtone mo, sa akin yun eh. Di ba? Iniisip mo, baka may kukontak sa'yo, may mag-chat-chat sa'yo, may mag-text sa'yo, may tatawag sa'yo. So, naroroon, no? Hindi ka komportable na wala yung cellphone mo. Sino dito yung kapag naiwan yung cellphone niya, binabalikan niya sa bahay? Sino dito? Kapag ba naiwan yung cellphone niyo, binabalikan niyo? Yung katotohanan lang. Oo, basta pag naiwan niyo na, bayaan mo na yon. Totoo ba? Paano kung nandoon yung trabaho mo sa cellphone? Iwanan mo, hindi. Babalikan mo, hindi. Di ba? Tama ba? Sino dito yung pag naiwan niya yung Bible niya, hindi niya babalikan? Sino? May Kristiyano bang ganun dito? Naiwan niya yung Bible niya sa bahay? Pabayaan mo na yun. Pero yung cellphone, ay hindi ba ka tumawag si pare? Babalikan mo yan. Dapat ganun tayo pagdating sa ating prayer life. Na hindi ka komportable, na hindi ka nakapanalangin. Are you there? Or, komporme ka, komportable ka, okay lang kahit di ako nag-pray. Baka okay ka lang. Na walang remorse, walang parang guilty feelings, walang pagsisisi. Parang hindi ka man nasaktan. So what? Hindi ako nakapag-pray. So what? Hindi ako nakasunod sa pinag-uutos ng Panginoon. So what? Ganon ka bang Kristiyano? Na kung di ka nakapag-pray, okay lang, may mamaya pa naman. Eh di ba ikaw, dahil di ka nga naka-reply, hindi ka nakapag-chat, di ba halos pumatay ka ng tao parang maganap ng wifi? Di ba nagagalit tayo? Lalo na kung nakakonect ka lang sa kapitbahay mo, binurot ang kapitbahay mo, ikaw pa yung galit. Di ba? Imagine that. Sana ganun tayo when it comes to prayer. Na para bang hindi buo ang araw mo pag hindi ka nakapanalangin. Ibig sabihin, hindi buong araw mo kapag hindi mo nasunod ang isa sa mga pinag-uutos ng Diyos, and that is to pray. Hello? Andiyan ka pa, church? Napakabuti ng Panginoong Diyos sa umagang ito. Amen po ba? Sige, palakpakan natin si Lord. Because I'll give you this last main point, no, this morning. Aside from ang prayer ay isang divine communication, no? At ito ay isang command ng ating Diyos. Pangatlo, na isang bagay pa natin pag-uusapan is that prayer is a weapon. Sabi mo, prayer is a weapon. Ayan. So, sino nagsasabing kawal siya ng Diyos? Sundalo siya ng Diyos. Nakakita ka na ba ng sundalong walang barel? Nakakita ka na ba? Kaya nga ang mga sundalo, ang mga pulis, gwardiya, kung sino man, na talagang nasa frontliner, nagiging tagapagbantay sila. Kaya ang sabi na binasa natin kanina, sa Colossians chapter 4, verse 2, pray continually, o continue steadfastly pray, and being watchful. Sabi niya, bahagi. No? Ikaw ba naman, ikay tagapagbantay kung merong lulusob. Eh kung lulusob sa'yo, merong baril, ikaw wala, anong gagawin mo? Anong gagawin mo? Wala. Lahat po tayo frontliner. Mga Christians frontliner. Nako niyo po ba?
Nandiyan ka ba church? Okay. Prayer is a weapon. Kaya nga maraming mga Kristiyano, hindi nila kayang harapin ang problema na meron sila. Bakit? Because they believe they don't have enough weapon or strength or artillery. Yung mga kagamitan, mga pandigma, wala sila. Kaya nga takot sila. Takot sila na kapag hindi sila nagtrabaho, magugutom sila. Takot sila na kapag hindi nakapagtrabaho ng linggo, hindi nabuksan yan, maaari parang ang laki-laki nang mawawala sa kanila. Church, mas malaking nawawala sa isang Kristiyano pag hindi siya nagpe-pray. Akala mo lang marami kang natatanggap. Ito yung isang bagay na gusto ko pong i-share sa inyo. Na especially sa mga parents. Sa mga parents, akala nila kasi focus tayo sa ibang bagay. It seems to be na parang naibibigay mo lahat ng bagay sa iyong mga anak. Pero sa bandang huli, makikita mo na yung anak mo pala ay nagiging suwail na sa'yo kasi nakalimutan mo silang ipanalangin. Nagkaroon ng kakulangan sa panalangin. It's not enough na ipagpe-pray mo ang iyong anak na parang pag-pray mo lang siya ngayon, okay na. And then the next day, hindi. Nililehas niyo ba yung anak niyo? Pinagpe-pray niyo ba yung anak niyo? Nililehas niyo ba siya? Yung asawa niyo ba, pinagpe-pray niyo? Nililehas niyo ba? Ito yung ginagawa namin before. Nililehas namin yung mga bata nun. Kahit yung nasa kabilang kwarto kami, yung mga kwarto nila talagang nililehans. Yung kwarto nila, pinagpe-pray namin, ina-anoint ko pa ng oil yan. Kailan lang, ina-anoint ko na naman ng oil yung kwarto nila. I do that. Hindi ako nagkukulang ng panalangin. I see to it na ang family ko ay covered ng prayer. Amen ba yan? Nadya ka pa ba? Because that is the only weapon that we can do or that we have, yung prayer. Amen ba yan, church? Napakaganda nun. Kasi maraming mga pana, no? Si Satanas para tirahin ang ating family, ang ating tahanan. So, ilak natin ang ating tahanan through prayer. Ipanalangin natin yan. Nandiyan ka pa ba? Kaya nga there are times, no, nandun si Satanas, sabi niya, maglungkot ka. Wala ka sandata para mapaglabanan yung lungkot na yon. O yung katamaran na yon. No, hindi natin ma-avoid, hindi natin mapaglabanan yung katamaran kasi we do not pray. Hello. Ibig sabihin, maraming temptations. Tama? Tama ba? Maraming temptation na dumarating sa ating buhay. Every day, every hour, every minute, merong temptation, may tukso. Okay, ngayon lang, halimbawa, nakikinig kang ganyan, dapat nagpe-pray ka pa rin. Lord, bigyan mo ang katatagan. Gisingin mo ko, imulat yung mata ko. Diba? Dapat bahagi na ng ating buhay yung ating panalangin. Kasi lagi narayan yung temptation. That's why Jesus said sa kanyang mga apostol, sa kanyang mga apostol, ang sabi niya, pray so that you will not fall into temptation. Naroon kasi palagi yung tukso. Nandiyan ka pa ba, church? You should pray. Manalangin muli tayo. Balik tayo sa panalangin. Natatak sa amin, paano nga ba ako nalalangin? Kumusta ba yung aking buhay pananalangin? Kaya nga sinasabi ko, especially sa mga music team, bago ka hawak dyan na kung ano-ano, mag-pray ka. Kasi darating na lang sa church, dito na nga lang pagkakataon ng manalangin kasi marami mga naglingkod ng Diyos, mga nagmi-ministry, hindi nga nalalangin sa bahay they are not preparing themselves. Kaya yung mood nila sa labas napupunta sa loob. Yung pride nila napupunta sa loob. Yung pagiging all-knowing napupunta sa loob. Wala kasing panalangin. Wala. Kulang na kulang sa panalangin. So wala tayong sandata na ginagamit. Itanda naman natin na ang daming ginagawa ng kalaban para tayo pabagsakin, para tayo talunin. Ikaw ba'y bago ka lumabas sa bahay mo, nanalangin ka, nag-pray ka ba? O, maaring hindi tayo nag-pray. Tama? Is it normal for a Christian not to pray before going to church? Because anyway, in the church, we will pray. Na parang ganun yung idea, sa church naman, magpe-pray din naman tayo. Huwag na ako mag-pray dito sa bahay. Ganun ba yon?
Sana kung kakain kayo sa buffet, pwede kang huwag kumain sa bahay para sulit pagdating sa buffet. Or sa mga, ano bang tawag doon, mukbangan. Ganon. Yung eat all you can, something like that. Siguro maganda yon. Hindi ka kakain sa bahay, para pagdating mo sa kainan, sulit na sulit yung binayad mo. Pero hindi katulad ng prayer yan. Dapat sa bahay pa lang, nanalangin ka na. Dapat sa bahay pa lang, pinalalangin mo na si pastor. Pinalangin mo na yung music team. Pinalangin mo na yung buong gawain. Pinalangin mo na yung weather, yung sasakyan mo. Dapat pinalalangin mo na yon. Tapos magtataka ka, bakit Christian naman tayo? Papunta pa naman tayo sa church. Ba't na-disgrasya tayo? Tanong, bakit nag-pray ka ba? Did you pray? Na dapat nakabihis na kayo, papunta na lang kayo sa church, nag-away pa kayo. Bakit nag-pray ba kayo? Did you pray? Ganun si Satanas eh. Lalo na ang tukso ni Satanas is yung araw ng Sabado hanggang Linggo. Para nang pigilan kanya dumalo sa gawain. Para nang nakawin niya yung dapat na maririnig mo. Nandiyan ka pa ba, church? Dapat pinagpe-pray mo Sabado pa lang, Lord, ihanda mo na ako ngayon na walang anumang istorbo, walang pag-aaway, o kung meron mang usapin, dapat, Lord, ihanda mo yung aking katawan na talagang ako'y mag-church pa rin. Dapat ganun kasi. Walang agapay. Hindi natin kino-combine ng prayer yung everyday life natin. Wala ka sandata. Si Satan pa naman, pag nakita niya na open ka para tirahin niya, ganun si Satan eh. Pag open ka, wala kang bantay, wala kang sandata, papasukin ka niya. Hindi nyo ba nakita yung mga gwardya? May mga baril sila. Dati mga 38 lang. Tapos naging 45. Naging 9mm ang kanilang baril. Then suddenly, ngayon makita mga rifle na yung iba. Bakit? They are enhancing their weapon against these intruders. Dapat ganun din tayo. As our faith grows, as the church grows, mas maraming temptation. Tandaan nyo, habang lumalapit ka kay Lord, gusto mong mag-serve kay Lord, nandyan si Satan. Talagang pipigilan ka niya. At ikaw naman, dahil wala ka sandata, hindi mo ina-upgrade yung sandata mo, di ba? Ganun yung ating wifi. Pag mahina, mag-upgrade ka eh. Di ba ganun ginagawa natin? Bakit? Para nun talagang dumaloy ng maayos yung mga videos, di ba? Tapos kung ikaw ay magse-send, kung ano-ano man, mabilis yung proseso. Pero pagdating sa prayer life, okay lang. Na hindi ma-upgrade yung aking sandata. Na magmula nung nag-start ka naging Christian, ganun pa rin kung paano ka manalangin. Same, walang pagbabago yung panalangin mo. Walang ka-intense. Because wala dun yung intentional na mindset natin. Hindi very intentional yung ating ginagawa na gusto kong lumalim sa pananalangin. Gusto mo lumalim sa pananampalataya, and part of our faith is prayer. Tama? Gusto mo mag-grow sa pananampalataya, ayaw mo manalangin, paano yun? At saka pa ba, church? Di ba? Nakita natin how these people prayed nung lumindol. Oh Lord, Lord, Lord. Ganun lang, wala silang masabi. Lord lang ng Lord, Lord. Kaya nga sabi ng Bible, hindi lahat na nagsasabing Lord, Lord ay makakapasok sa kaharian ng Diyos. And it doesn't mean narito ka sa church nito, makakapasok ka sa kaharian ng Diyos. It doesn't mean you give your tithe, makakapasok ka sa kaharian ng Diyos. It doesn't mean pastor ka. Nagpipreach ako ngayon, makakapasok ka sa kaharian ng Diyos. Hindi. Ang sabi sa Bible, no? Na-explain ko to last time. Napakahirap nga na maligtas ng mga matuwid. Kung matuwid ka na, righteous ka na, napakahirap pang maligtas. So what more yung hindi matutuwid? So, kung nasa mindset nyo ngayon, let's say, sasabihin mo, ikaw, pastor, ang hirap mo nang maligtas. So, kami rin pala.
So baka papasok sa mindset mo, kung pastor na nga, mahirap pa. Eh hindi na ako magpapastor, ganun din pala. Yung mga naglilingkod nga, ang hirap ng maligtas. Pero church, ang pinag-usapan kasi hindi naman yung pagiging pastor eh. Ang pinag-usapan pagiging matuwid. Nandiyan ka pa ba? Matuwid ka ba sa Diyos? At ang pagiging matuwid is hindi nakakuba kasi nga naka-straight siya. Yun ang matuwid. Nakuha niyo po ba? Kasi nga, yung backbone natin naroroon. Itinatayo tayong pilit. Ginagawa niya tayong tuwid sa ating Panginoon. Nakuha niyo po ba? Sa Tagalog ng prayer is panalangin. Tama? Tama ba? Ano pag sinabing panalangin? Pana sa langit. Direkto yun. Direct natin sa langit yon. Hindi tayo nananalangin kung kani-kaninong mga Diyos-Diyosan or whatsoever. Hindi. Hindi ka rin nananalangin kay Jesus Maria, yung Jesus Mariosep. Di ba ganun ka? Ganun ka pa bang magano ngayon? Jesus Mariosep. Diyos ko po. Akala mo talagang banal na banal, ano? But they don't know na mas lalo sila nagkakasala. No? Nandiyan ka pa ba, church? So, marami pang bagay na dapat tayong pag-usapan when it comes to prayer. Pero isang lang bagay na sinasabi ng Panginoon today, let us pray again. Manalangin tayo. Palakpakan natin si Lord. Amen. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, Ama, makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat sa pagkakataon nito, Panginoon, na kami muli mong tinuruan, O Diyos. Dalangin namin na ang mga narinig namin, Lord, hindi lamang namin basta narinig, Panginoon, kundi, Lord, give us the desire, O God, to do it, to apply it in our life. Naway ikayong madakila, mapapurihan sa aming buhay. Sa umagang ito sa iyo po, papuri, pagluwalhati at pagsambat ang lahat ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen.